For it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Umpisahan na po natin ang nobena ng Our Lady of Guadalupe. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoong kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin.
Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, at nagtitika naman akong magkukumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin ako alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Amen. Pangbungad na panalangin. O mahal na Birhen ng Guadalupe, patrona ng buhay, kaibig-ibig na anak ng Diyos Ama, kalinis-linisang ina ng Diyos Anak, at kabanal-banalang esposa ng Diyos Espiritu Santo. Inihahandog namin sa iyo ang nobenang ito bilang parangal sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoong Diyos, may likha at may-ari ng buhay. Loobin mong magunita namin sa nobenang ito ang ilang misteryo ng kaligtasang dulot ng iyong anak na si Jesus, ang daan, katotohanan at buhay. Itulot mong matularan namin ang magkasamang pamumuhay ninyo ni Jesus, Magnificat. Dinarakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang lingkod. Narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salit-saling lahi, sapagkat gumawa sa akin ang makapangyayari sa lahat ng mga dakilang bagay. Banal ang tawag sa kanya, at umabot ang kanyang awa sa lahat ng mga may takot sa kanya. Ipinakita ang lakas ng kanyang bisig, isinambulat ang mga taong may palalong puso. Ibinulit sa luklukan ang mga makapangyarihan at itinampok ang mga mabababang loob. Minusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinaalis na walang dala ang mayayaman. Tinulungan si Israel ng kanyang lingkod bilang alaala ng kanyang awa, gaya ng ipinangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Amen. O Santa Maria, Orina ng awa, ika'y aming buhay, pag-asa at damisan. Sa'yo nga kami tumagawa, pinapanaw na anak ni Eva. Sa'yo rin kami tumatamis, inig sa lupang bayan, kahapis-hapis. Kaya piningon mo sa amin, ang mga mata mong maawain, at sa kung matapos niya rin pagmanaw, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. O mag-inig na habagin, matamis na Birhen Magsipo po ang lahat. Pagninilay, dili-dilihin natin ang kauna-unahang biyayang tinanggap ng Birhen ng Guadalupe mula sa Diyos na walang iba, kundi ang Immaculada Concepcion, na ang ibig sabihin, si Maria ay ipinaglihi ng kanyang inang si Santa Ana, nang hindi napailalim sa kapangyarihan ng demonyong kailanman, ni sa sinapupunan ng kanyang ina. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang biyayang ito sapagkat siya ay magiging buhay na tahanan ng Diyos na magkakatawang tao na tatawaging Jesus. Hingin natin sa Diyos ng ating hamak na katawan at kaluluwa ay maging buhay na tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawang kabanalan
tulad ng paggalang at makamit ang iyong awa at kalinga sa amin ng iyong mga anak sa ikararangal ng Diyos at ikabubuti naming kaluluwa at katawan. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-ukulan ng pansin ang pagdalaw ni Maria sa tahanan ni Zacarias at Isabel. Pagdating ni Maria sa tahanan ni Santa Isabel na kanyang pinsan upang paglingkuran, winika nitong huli, "Pinagpala ka sa lahat ng babae at pinagpala naman ang iyong anak." Noon, kapwa sila nagdadalang tao. Dala ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan, si Isabel naman si Juan Bautista. Lumukso ang sanggol sa tiyan ni Isabel nang maramdamang sumapit sa kanilang tahanan si Maria at si Jesus. Si Maria, dala si Jesus sa tiyan pa lamang, ay naging kadluan ng mga biyaya ng Diyos para sa mag-anak ni Zacarias at Isabel. Tunay nga siyang katagpamagitan ng mga biyaya ng Diyos. Binigyan din tayo ng halimbawa ng paglilingkod sa ating kapwa. Nang dumating na ang takdang panahon, ang Diyos Anak ay nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Ibinalita ng Arkanghel na si Maria ay magiging ina, magkakaroon ng anak na tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos sa himala ng Espiritu Santo. Sumagot si Maria, "Mangyari nawa sa akin ang kalooban ng Diyos." Naglihi si Maria at ang sanggol sa banal ay sumakanya sa loob ng 9 na buwan. Hingin natin sa mahal na ina ng Birhen ng Guadalupe na tayo ay makasunod din tulad niya sa kalooban ng Diyos, sa hirap at ginhawa, sa tuwa at hapis, sa buhay at kamatayan. Kung tinutupad natin ang ating mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Magsidhod po ang lahat. Upang ang kaawa-awang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan, tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe kay Niño Jesus na nasa kanyang tiyan, manalangin tayo sa Panginoon sa tulong ni Maria. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espiritual, ay mag-ukol tayo ng kahilingan na matamo nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo sa Panginoon sa tulong ni Maria. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Diyos ang mga nalulungkot, nababahala, nanghihina ang loob at isip dahil sa di maiwasang problema katulad ng pagtanda, upang sila'y maging masaya, mapayapa at malakas ang loob at isip para patuloy na magpuri at maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon sa tulong ni Maria. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Dahil sa mga kapansanan, marami sa ating mga kapatid na ito ay maaaring matukso na panghinawaan ng sigla at pag-asa. Naway makita nila at maisagawa ang kanilang potensyal na maglingkod sa pamamagitan ng pagdarasal, pagpapayo at sakripisyo ng pagbibigay ng halimbawa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon sa tulong ni Maria. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. O kay dami pang nangangailangan ng tulong ng Diyos, lalo na ang mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon sa tulong ni Maria. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ipagdasal natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan, gayon din ang mga taong walang nagdarasal para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon sa tulong ni Maria. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Panalangin kay Santo Niño de Vientre. Panginoong Jesus, sa loob ng 9 na buwan, nagsimula kang magkatawang tao sa sinapupunan ng Birhen, ina ng Guadalupe. Ikaw ang nagpabanal sa iyong ina, gayon din kay San Juan Bautista. Noon pa man na siya ay nasa sinapupunan
ni Santa Isabel. Sa tulong ng Inang Birhen ng Guadalupe na nagpakita kay Juan Diego na dala ka sa kanyang tiyan ayon sa imahen na kanyang ibinigay. Pabanalin mo at pakaingatan kaming buhay na galing sa iyo. Naway maging makabuluhan ang panalangin ito sa karangalan mo, Santo Niño de Vientre. Minarapat mo ang pinakaunang panahon ng iyong pagkatawang tao bilang manunubos at tagapagligtas ay mangyari sa mapagkalingang sinapupunan ni Maria. Ipinatutungkol namin ang debosyong ito sa iyo, Santo Niño de Vientre, para sa mga nasa sinapupunan at sa kanilang mga magulang, at gayon din sa lahat na ang buhay ay pinagbabantaan ng kasalukuyang kultura ng kamatayan, tulad ng mga may sakit, may kapansanan, at nagkakaedad, at iba pa. Mabuhay kay Jesus, kaisa ni Mama Mary. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay. O Maria, maningning na bukang liwayway ng bagong mundo, Ina ng mga nabubuhay, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga pagkilos alang-alang sa buhay. Tunghayan mo, o aming Ina, ang napakaraming mga sanggol na isisilang pa lamang ang mga dukha na ang pamumuhay ay labis na paghihirap. Ang mga kalalakihan at kababaihan na biktima ng mga kakilakilabot na karahasan, ang mga matatanda at may sakit na papanaw dahil sa kawalan ng pagmamalasakit ng iba o ng maling pananaw sa pagkalinga at taliwas na pag-unawa sa habag at awa. Ipagkaloob po ninyo na ang lahat ng mananampalataya sa iyong anak ay makapagpahayag ng mabuting balita ng buhay, ng may katapatan at pagmamahal sa kapwa-tao sa aming panahon. Amen. Ang Angelus. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Kristo. Panalangin. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, ang anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Magsilhod po ang lahat. Panalangin ng katiwala. O Diyos Amang mapagmahal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabutihan at pagpapala. Nilikha mo kami bilang iyong kalarawan at pinangasiwa sa lahat ng iyong ginawa. Papuri at pasasalamat ang sa iyo ay aming alay sa mga biyayang ibinigay, tanda ng iyong pagkalinga. Hindi pa naging sapat, inihandog ang iyong bugtong na anak upang sa amin ay magligtas, at Espiritu Santo na gumabay sa pagkaligaw ng landas. Hayaan mong ang iyong kabutihan ay aming magantihan sa pamamagitan ng handog pasasalamat. Ang aming panahon, talento at kayamanan ngayon ay aming iniaalay
upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong pagtitiwala at pagmamahal. Gamitin mo po kami na iyong mga katiwala upang ang paghahari mo ay magsimula dito pa lamang sa lupa. Salamat aming Ama, salamat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapangayapaan walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Manawalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mga kapatid, magandang tanghali po sa inyong lahat. Gayon din sa mga nakatunghay sa ating Facebook Live at pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, ang patrona ng buhay at ang makalangit na patrona ng Pilipinas. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Most Reverend Broderick S. Pabilio, Didi. Magsitayo po ang lahat. Sa
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na maghanda sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay ibinalita ng anghel na maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya na siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nagudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ang kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang po tayo sa mabuting balita.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Fiesta po sa ating lahat. Talagang nakakabilib po ang inyong debosyon sa ating mahal na ina ng Guadalupe, na kahit na po nasa pandemya tayo, kahit na po nasa tanghali tayo at hindi makapasok lahat sa simbahan at marami ang nasa labas, ay nandito kayo, nakikiisa sa pagdiriwang. Gusto ninyong ipahayag ang inyong debosyon sa ating mahal na ina. At ako'y nakakasigurado, marami pa rin tayong mga kasamahan na nasa online, na nandito rin nakikiisa sa atin. Noong mga nakaraang linggo, doon po sa Mexico, na napakalaki ang debosyon sa ating mahal na ina ng Guadalupe, natatakot sila na dadagsain ang shrine, ang malaking simbahan sa Guadalupe ng mga deboto na hindi nila mapigilan. Kaya ang ginawa ng Mexican government ay pinagbawal ang pagmimisa sa shrine sa loob ng mga araw na ito. Kaya humingi po ng pahintulot ang obispo ng Mexico sa Santo Papa
na bigyan ng plenary indulgence ng grasya ng Diyos, katangi-tanging grasya. Ang lahat pong mga tao na hindi makapunta sa shrine, ngunit sumusunod sa online na misa at nagdadasal sa bahay kahit na wala ngang online na magpakita ng debosyon sa ating mahal na ina ng Guadalupe, na bigyan ng katangi-tanging grasya nitong plenary indulgence. At pumayag po ang Santo Papa, at hindi lang po sa Mexico, ngunit sa buong mundo. Kaya sa araw na ito, kahit na tayo ay nasa bahay, kahit na hindi tayo makasubaybay sa online na misa, kung tayo ay nagdasal ng rosaryo at humingi ng tulong sa ating mahal na ina ng Guadalupe, makakatanggap tayo ng plenary indulgence. Kasama po ng usual na condition na tayo'y magdadasal para sa intensyon ng Santo Papa, na tayo'y makapagkumpisal, na tayo'y makapagkomunyon. Yung pagkukumpisal at komunyon ay maaari nating gawin sa sunod na pagkakataon na posible na para sa atin. Hindi naman kailangan gawin yan ngayong araw o kaya sa sunod na linggo. Yung posible na, i-apply natin to para sa plenary indulgence. Kasi ganun po kalaganap ang debosyon sa Guadalupe, sa Mexico, sa Latin America, at sa buong mundo. Dito po sa Pilipinas, ang ating pangunahing patron ay ang Immaculada Concepcion. Ang pangalawang patron natin ay ang mahal na ina ng Guadalupe. No, at laganap ang devosyong ito. Ngayon po ay nasa taon tayo ng Missio ad Gentes. Ito yung huling taon ng paghahanda natin para sa 500th anniversary ng pagdating ng pananampalataya sa ating dalampasigan. Kaya ang huling paksa natin ay Missio ad Gentes. Ibig sabihin, pagmimisyon sa hindi pa mga Kristiyano. Ang populasyon po ng buong mundo ngayon ay mga 7 billion na mga tao. Sa 7 billion na mga tao sa buong mundo, 2 billion lang ang Kristiyano. Kasama na dyan ang mga Katoliko, ang mga Orthodox, ang mga Evangelicals, at iba pang mga Protestanteng grupo. 2 billion lang. Ibig sabihin, sa bawat 5 tao sa mundo, sa bawat 7 tao sa mundo, 2 lang ang Kristiyano. 5 pa ang hindi Kristiyano. Kaya Missio ad Gentes, kailangan abutin natin yung 5 bilyon na ito. Kasi sinabi ni Jesus, sumayo kayo sa buong mundo, ipahayag ang aking mabuting balita, no? At binyagan sila, gawing mga alagad ko. Ang buong mundo, ang kaligtasan ay para po sa lahat. Kaya misyon po natin yan. At yan po pinapakita sa atin ngayon sa Pilipinas. Lalong-lalo na tayo, may tungkulin po tayong ipalaganap ang mabuting balita. Ang mga karatig na mga bansa natin ay hindi mga Kristiyano. Nandiyan yung China, higit na 1 bilyon na hindi kumikilala kay Kristo at pinipersecute pa nga ang mga Kristiyano. Nandiyan yung 300 million na mga Muslim sa Indonesia. Nandiyan yung mga 200 million na mga Japanese na hindi kumikilala kay Kristo. Nandiyan yung Malaysia, nandiyan yung Thailand, nandiyan yung Vietnam. Kailangan pa nating ipalaganap ang liwanag ni Kristo. Kaya may tungkulin po tayo dyan. Kaya sinasabi nga natin, gifted to give. Binigyan tayo ng biyaya ng pananampalataya, ng liwanag ng pananampalataya. Hindi lang po yan para sa atin. Yan po ay para sa lahat. Kaya kailangan natin ibahagi itong pananampalatayang ito. At ang modelo po natin dyan
sa Missio Agentes, pagmimisyon ay ang ating mahal na ina. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Pagkatapos ng annunciation ng Anghel Gabriel sa kanya, na siya'y magiging ina ng Diyos, at pagtanggap niya ng misyong yan, nung sinabi niya, "Let it be done to me according to your word." Naglihi siya. Pinaglihi niya na ang salita ng Diyos. Nagkaroon ng laman sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos noon, nung mabalitaan niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth, ay nagdadalang tao na si ka-6 na buwan na, siya'y agad pumunta sa kaburulan ng Judea. Hindi po madaling malapit na lugar yon. Mga 3 araw na lakad yan mula sa Nazareth hanggang sa kaburulan ng Judea. Pinuntahan niya at dinala niya ang mabuting balita. Kaya siya po ang unang nagdala ng mabuting balita. At natanggap ang mabuting balitang yan ni Elizabeth at ng bata sa kanyang sinapupunan. Kaya sinabi ni Elizabeth na tumalon sa tuwa ang bata sa ang tiyan nung marinig ang iyong pagbati sa amin. At ang resulta ng pagdadala ni Maria ng mabuting balita ay ang kagalakan. Natuwa yung bata. Natuwa si Elizabeth. At ang dala-dala ni Maria doon ay ang Panginoon na sa kanyang tiyan. Kaya sinabi ni Elizabeth, "Sino ba naman ako na dalawin ng ina ng aking Panginoon?" Yan tuwang yan po yung sinabi ni Propeta Zacarias sa ating unang pagbasa. Matuwa kayo mga bansa, kasi dumating na ang Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya nga natin dinadala ang mabuting balita, kasi dinadala natin ang kasiyahan ng kaligtasan na gusto natin ibahagi sa iba. Magandang balita, mabuting balita. Masaya tayo na ang Diyos ay sumasa atin. Niniligtas na tayo ng Diyos sa ating kasalanan. Na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na ginawa tayong mga anak niya. Gusto nating ibalita yun. Magandang balita ang dala po natin sa ating pagmimisyon, sa ating Missio Agentes. At dito rin ipinapakita sa atin ang mabuting balitang ito na sa ating pakikipagtunggali, sa ating struggle laban sa kasamaan, na tayo ay magwawagi tulad ng narinig natin sa ating ikalawang pagbasa. Para yung struggle ay parang hindi pantay. Sa unang dako, nandiyan yung babae. Totoo, maghara siya. Nakatungtong sa buwan. May 7 bituin na sa paikot niya. Ngunit sa kabilang dako, nandiyan yung malaking pulang dragon na may 7 ulo. Sa bawat ulo may mga sungay. Parang hindi pantay yung laban. Pero hindi natalo ng dragon ang babae at ang kanyang anak. Binabantayan na paglabas ng bata ay sisirain yung bata, tutugisin yung bata, ngunit itinakas ang babae at ang bata. Hindi ba ganun nangyari kay Jesus? Pagkasilang pa lang sa kanya, nandiyan na nagbabanta na si Herodes, parang walang hindi pantay yung laban. Si Maria, si Jose, si Jesus, ordinaryo mga tao, kalaban nila ay ang haring si Herodes at ang mga kawal niya. Ngunit, nakatakas ang bata. Ang mag-ina, hindi na natalo ni Herodes. At magwawagi ang bata at ang nanay laban sa dragon. Ito yung mabuting balita na dala-dala natin sa ating pagmimisyo Agentes. Ang pagmimisyon po ay 2 bagay. Ang isa, pagmimisyon para magpahayag. Ibalita si Jesus.
Pangalawa, magmimisyon para maglingkod, mag-serve. Kaya nga si Maria ay pumunta kay Elizabeth, hindi lang usyoso. Totoo ba? Nabuntis na siya? Totoo ba? Hindi lang para tumingin. Naiwan siya doon ng 3 buwan. Siya ang umagapay sa kay Elizabeth sa kanyang katandaan, sa panahon ng kahirapan ng pagbubuntis. At doon po inilalayan ni Maria. Kayo din po, pinapahayag natin si Kristo sa pamamagitan ng salita. Pinapahayag natin si Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod. Sa maraming mga lugar po, hindi tayo pwedeng magsalita kay Jesus. Isipin natin sa China. Isipin natin sa mga Muslim na mga bansa na hindi ka pwedeng magpahayag tungkol kay Jesus. Pero tinatanggap nila yung mga taong nagsiserve sa mga ospital, sa mga pagamutan, sa mga paghahanda sa mga matatanda, pagtulong sa mga ulila, sa mga gutom, at sa madalas nakakapagpahayag lamang na mabuting balita by means of the works of charity. Kaya yan din ang ginagawa ng simbahan. Hindi lang siya nagsasalita, ngunit siya ay naglilingkod din. At naranasan natin yun ngayong pandemya. Dito sa atin, aktibong-aktibo ang simbahan sa pagbibigay ng mga ayuda, sa pagbibigay ng mga GCs, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Yan po'y pagpapahayag din kay Kristo. At si Maria, the first evangelizer, na siya ang unang nagdalang mabuting balita, ay pinapakita po ng ating mahal na ina ng Guadalupe. Sa totoo lang, siya ang nag-evangelize sa buong Latin America, sa mga Indians, sa mga natibo ng Latin America. Dahil po sa kanya, tinanggap ng mga Meksikano ang mabuting balita. Bakit? Sapagkat siya mismo ay lumapit sa kanila. Parang ang sinabi ni Elizabeth, sino ba naman ako na dalawin ng ina ng aking Panginoon? Yan din po yung sinabi ni San Juan Diego. Sino ba naman ako na kung pinakatiwala mo na pumunta sa obispo upang magtayo ng simbahan dito? Pero yan po yung ginamit ng mahal na ina. At si Maria, isang magaling na evangelizer, ginamit niya ang kultura ng mga Indians. Bumaba siya, naging isa siyang tulad nila. Hindi siya nagpakilala bilang isang babaeng puti. Nagpakilala siya bilang isang Indiano, isang morena. Tulad nila, ang suot niya ay ang suot nila. Ang lingwaheng ginamit niya kay Juan Diego ay hindi Espanyol, ngunit ang kanilang native language, nakiusap siya sa kanila. Kaya katanggap-tanggap siya sa mga Meksikano, parang nakita nila, isa siya, tulad natin. At yan din po ang mensahe ng ating mahal na ina, hindi siya kakaiba sa atin. Tulad siya natin, kaya ang mensahe niya ay tinatanggap din natin. At nakita po natin na ang ating mahal na ina ay may sinturon na itim na pinapakita na siya ay buntis. Tanda po sa kanilang kultura na tanda ng babae buntis, nagsusuot ng sinturon na itim. Tulad ng pagdalaw niya kay Elizabeth na siya ay nagdadalang tao ilang linggo pa lang. Ganon din sa ating mahal na ina. Pinapakita sa atin na mahalaga ang buhay. Kaya Our Lady of Guadalupe, yan din yung patron natin sa ating pro-life, sa ating pangangalaga sa buhay ng tiyan, sa tiyan ng mga babae. Sila po'y nagdadala din ng kaligtasan. Ang bawat buhay ay nagdadala ng kaligtasan. Nagdadala ng pag-asa, sapagkat ang bawat buhay ay regalo ng Diyos. Huwag tayong matakot
Huwag tayong mangamba sa buhay. Tanggapin natin ng buong kasiyahan tulad ng kasiyahan ni Elizabeth sa pagtanggap kay Mama Mary at sa kanyang anak. Tulad ng kasiyahan ni Maria sa kanyang Magnificat na siya ay pinili ng Diyos na magdala ng buhay, magdala ng pag-asa, magdala ng kaligtasan sa atin. Yan din po yung kailangan din natin. Kaya kung tayo may debosyon sa ating mahal na ina, ipagdasal po natin na huwag nang kitlin ang buhay sa tiyan ng mga bata. Na yan po'y dapat natin pangalagaan. Na ang mga pamilya natin ay tunay na nag-aalaga ng buhay. Tunay na pugad ng buhay. Doon isinisilang, doon inaalagaan ang buhay. Kaya mga kapatid, itong ating piyesta ng Our Lady of Guadalupe ay isang hamon din sa atin. Na tulad ng ating mahal na ina, tayo din sana'y maging mga misyonero. Huwag tayong mahiyang ipahayag si Kristo sa ating mga salita at sa ating pagsiserve, paglilingkod sa ating kapwa. At tulad ni Maria, matuwa tayo sa buhay. Alagaan natin ang buhay, sapagkat yan po ay regalo ng Diyos. Yan po ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ito po yung ating panalangin sa ating banal na misa ngayon. Tumayo po tayong lahat. Bilang sambayanan ng Diyos na pinag-isa ng ating pananalig sa Kanya, sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na Matay matay nilibing. nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ng mahal na Inang Maria, na puspos ng pagmamahal, puno ng pananampalataya, kababaang loob at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sabihin po natin sa bawat dasal, sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, dinggin mo kami. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, dinggin mo kami. Bilang isang simbahan, sa pamumuno ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at relihiyoso, naway patuloy na tumugon sa pangangailangan ng mga maralita at maging sandigan ng mga pinagkaitan ng katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng mga namumuno sa bawat bansa ay magkaroon ng iisang layunin at damayan ang mga dumaranas ng ibayong kahirapan at mahango sa lahat ng sa kanila'y umaalipin. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, dinggin mo kami. Lahat ng may karamdaman at may iba't ibang uri ng pisikal, moral at espiritual na pangangailangan, naway makatamo ng kagalingan, lakas at kaginhawahan kay Jesus.
Manalangin tayo. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at malampasan ang hamon ng buhay sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, dinggin mo kami. Naway ang bawat tahanan ay maging unang paaralan ng mga bata at mga kabataan kung saan sila huhubugin sa tunay na pakikipagkapwa na nagpapakita ng pagpapahalaga, pagmamalasakit at pagmamahal sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, dinggin mo kami. Naway tayong lahat na naririto, katulad ni Maria, ay maging mabubuting halimbawa sa pagsasabuhay ng diwa ng mga aral ni Kristo na ibigin ang kapwa at huwag pagkaitan ng tulong ang mga aba. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, dinggin mo kami. Sa kaunting katahimikan, ipagdasal po natin ang ating mga sariling kahilingan. Diyos amang mapagmahal, kami po ay marapatin mong pagbigyan sa aming mga samot kahilingan para sa ikapagpapabanal ng iyong bayan at sa ikapagtataguyod ng iyong kaharian. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Hesukristo at sa tulong din ng mga panalangin ng mahal na Ina ng Guadalupe na aming Ina, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglupog ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang namin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Bukod mong pinagpalang sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad ay iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Diego at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos, puspos ng banal na Espiritu. Tumawag tayo sa ating Ama ng buong tiwala, ayon sa mga salitang iniwan ng ating kapatid na si Jesus.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. An sa isa't isa. Mga kapatid, narito po si Heso Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan na sanibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking puso.
Niyayakap kita na para bagang naririto ka na iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. O katamis-tamisang Birhen ng Guadalupe, pintakasi ng aming buhay, pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa aming mga tahanan, sa tulong ng iyong panalangin. Ipagpatuloy sana ang iyong paglingap sa aming kalusugan, kagalingan at kabuhayan, upang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahalan ng mga magkakasambahay, at pagtutulungan ng mga magkakapitbahay. Yayamang kaming lahat ay mga anak ng iisang amang nasa langit, at tinawag na bumuo ng isang katawan, isang kawan ni Kristo. Ang aming pagkakaisa ay ipakita sana sa aming magandang pakikitungo sa kapwa-tao at sa pagsapi sa mga kilusan at gawain ng ebanghelisasyon. Umaasa kaming tatanggapin ang biyayang aming hinihiling kung makararangal sa iyo at makabubuti sa aming buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, Panalangin mo kami. San Juan Diego, Panalangin mo kami. panalangin para sa bagong arsobispo. Ama naming mapagmahal, mulit-muli mong biniyayaan ang aming arkidiocesis ng mabuti, banal at marunong na mga pastol na umakay sa amin palapit sa iyo. Batid ng iyong dakilang pag-ibig sa amin, muli naming inihiling ang iyong pagpapala. Magsugo ka muli ng isang mabuti, banal at marunong na pastol upang maging aming susunod na arsobispo. Himukin mo kami, ang mga pari, relihiyoso at mga laiko, nakatuwang niyang bukas palad na maglingkod upang sama-sama kaming lumago sa iyong pag-ibig at ipagpatuloy ang mabuting sinimulan mo sa amin para sa ikabubuti ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala po sa ating paglabas ng simbahan, ang daloy po sa paglabas ay per row po. Una pong tatayo ang mga nakaupo sa first row at ninth row. Ang first row ay lalabas sa unang pinto at ang ninth row ay sa pangalawang pinto sa may kanang bahagi ng simbahan. Pakitaas po ang iyong mga luhuran o kneelers upang maging maayos po ang daloy ng ating paglabas. Sumunod po sa ating mga greeters, collectors at marshals. Maraming salamat po. Manatili pong nakaupo. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta. Talagang hindi po napigilan ng pandemya ang pagdating ng mga deboto. Tumitingin po ako kanina pa doon sa labas, kahit nasa init ng araw, wala pong natitinag. Maraming salamat po at alam ko galing pa kayo sa iba't ibang mga lugar. No, welcome to the National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Yan, palakpakan naman po natin muli ang isa't isa. Salamat din po sa mga nag-alay sa misa na ito, lalo na po ang Parish Pastoral Council at ang mga miyembro nito na naghahanda sa mga activities natin itong mga nakaraang araw na nagpagod at nahirapan sa iba't ibang mga activities, no, lalo na sila Brother Ronald at Brother RJ at yung mga kasama nila. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa parish staff at sa Devotion and Promotion Commission ng ating parokya. Palakpakan naman po natin sila. Pasalamatan din po natin yung mga kaparian at yung ating deacon na
nagsidalo sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayon. Maraming salamat po mga fathers and Reverend Deacon. At nandito po ang dati nating parish priest, Monsignor Anatalio. Hindi rin siya napigilan ng pandemic. Talagang sumama siya sa atin galing pa ng Tagaytay. Maraming salamat po, Mons. Salamat po sa mga nag-serve sa misa mula sa iba't ibang ministries, gaya ng ating choir, sanitation ministry, marshals. No, kayo po ay pagod na pagod simula kahapon hanggang ngayon, hanggang mamaya pang gabi. Salamat po sa inyong lahat at sa iba't ibang mga ministries naglingkod sa ating liturgy. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin sila. Ngayon po ay ating pararangalan naman ang ating mga ermano at ermana para sa taong ito bilang tanda ng ating pasasalamat sa kanila. Tinatawagan ko po si Brother Boy, ang ating Vice President ng Parish Pastoral Council, si Brother Jerry, at gayon din po si Bishop. Good afternoon, brothers and sisters. The National Shrine of Our Lady of Guadalupe awards this plaque of appreciation to for her invaluable support to the shrine 69 Fiesta celebration activities as Hermana Mayor. Given this 12th day of December 2020 at the National Shrine of Our Lady of Guadalupe, 1923, Orense Street, Guadalupe, Nuevo, Makati City. Signed by Brother Jerry Obre, Parish Pastoral Council Head, and Reverend Father Roderick L. Castro, Rector and Parish Priest. Virginia Dison Kalimag and family. Aurelia Dacalcap. Fernando B. Bolo. Batin Prado family. Matilde M. Cristobal. Ana Isabel Cabrera and Christina Gamboa.
Wilfredo and Maylene Adiaz. Kasama pong ipinagkakatiwala sa ating mga hermano at hermana mayor ang replika ng mahal na Birhen ng Guadalupe na kanilang iingatan sa loob ng isang buong taon. Dahil hindi po natin magagawa yung tradisyonal na pagyakap ng tilma sa bawat isa, si Bishop po ang mangunguna sa atin para bago tayo bigyan ng final blessing ay magkakaroon tayo ng pagyakap ng tilma. Magsitayo po ang lahat. Before the final blessing. May Our Lady of Guadalupe keep you in the folds of her mantle, in the crossing of her arms, and in the hollow of her hands. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo at tumingin na pagbabasbas sa Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.